recent survey mga ate at kuya, kayo na magsabi kung reliable ang survey na ito. Most of the survey firms kasi parang untrustworthy, unreliable naman 'di ba? Parang meron sa kanilang pag-aari din ng politiko yung survey firm or kamag-anak ng politiko, and baka nababribe, 'di ba? Baka lang naghihinala tayo kasi pagka may kailangan silang pabanguhin ang pangalan, 'di ba? Naglalabas sila ng result, ganon. So tingnan natin kung tama yung sinasabi ng survey. Ito po yung performance ratings ng mga kilalang leader ng bansa natin. Ayan. So, pansin nyo, si VP Sara pa rin ang pinakamataas, 70% ang kanyang performance ratings. Parang grado ba sa trabaho, ganon. So kung in-evaluate sila sa kanilang performance, yan ang lumabas. 58% si Mig Zubiri, pinakamababa, followed by Speaker of the House, 61%. Si PBBM 65, highest si VP Sara, no, kung pagbabasihan natin yung kanilang performance ratings. Pero tingnan nyo kung sino ang tumaas at bumaba dyan. Ang laki ng ibinagsak ni VP Sara. So kung nabawasan ng 12% si VP Sara, 82% pala yan dapat. 'Di ba? Si Pop Shikel, 71%, bumagsak nga lang ng 6%. So naging 65. Tumaas ng 1 point si Mig Zubiri na parang hindi ko naman nararamdaman ang kanyang trabaho. Pero tumaas yung kanyang performance rate. Ano ang na-perform niya mga ate at kuya? Ano ang nagawa ni Mig Zubiri para tumaas pa ng 1 point? Si Speaker Tamba. Si Speaker Romualdez, rather, my bad, ay tumaas ng 6%. Ang laki din ng itinaas. Kumbaga, parang nagpe-perform sila ng bongga. Kasi tumaas ang grado eh. So, kung wala pala yung 6%, si Speaker Romualdez ay 55? 55 lang? Siya ang may pinakamababang grado pala kung tutuusin. Kasi ito 58 eh. 57 to kung wala yung 1%, diba? So 55 siya noon, nadagdagan lang ng 6%. Naging 61 si Speaker Martin. Tumaas ang grado. 9 points na lang mapapantayan na si VP Sara kasi 70% si VP Sara, 61 siya eh. 9% na lang, diba? Makaka-level na. Si PBBM naman lumagapak 6%. Talaga 6% lang ang ibinaba sa dami niyang nabigong pangako. Tsaka, Diyos ko, ramdam niya na hindi na siya, di ba, nalulungkot na nga daw yan, sabi ng mga puting ahas, na pinanghihinaan na ng loob kasi nawala na yung kanyang mga followers. Hindi na ganoon kainit ang pagtanggap kay hindi yung tipong pinagkakaguluhan na siya, di ba? Hindi na. So, okay. Lumagapak si VP Sara, pwedeng dahil sa paninira, but still siya ang highest among the 4, di ba? Among the 4, si VP Sara, ako napatingin. At pagkatapos na si VP Sara ay biglang lumapi. Huwag ka na matamawi, walang pakulay. Sabi dito ni Kuya Jay, si House Speaker at Senate President lang talaga ang sakalam or malakas, spelled backwards. Mantakin nyo, tinalo pa sa pa-survey nila yung presidente at vice. O jibe, ang galing. Sila lang ang nag-spaghetting pataas ng pataas. Si Bonget, very slight lang ang daus-dos. Pero si Inday, binulusok ng double digit. 12% kasi eh. Ibinagsak talaga. Diba? Although highest siya, ang laki. Double digit nga naman ang ibinaba ng grado. Ano to, dahil lang sa paninira? Kaya bumaba yung kanyang performance ratings. Pero kapag nag-ikot si VP Sara, PBBM try nyo mag-ikot dalawa ni VP Sara sa magkahiwalay na lugar. Tingnan natin kung sino ang pagkakagulan sa inyo ng tao. Kung si Tamba at si Mig Zubiri umikot sa kung saan-saan, papansinin? I don't think so. Hindi ramdam ang performance ng mga yan. Well, kailan ba natin nakita si Mig Zubiri na nagtrabaho, mga ate at kuya? Parang wala naman, di ba? O si Speaker Romualdez, he go beyond his ways, or whatever. Imbis na gumawa lang ng batas sa loob ng kamara, abay namimigay rin ng bigas. Or nang re-raid ng mga bodega ng mga
nakaimbak or nakatagong bigas, hindi naman niya trabaho yun, kasama si Sir Erwin Tulfo, di ba? Baka kaya nadagdagan ng 6% yung kanyang performance ratings. Kumbaga, yung ginagawa ni Speaker Romualdez na nagre-raid ng mga bodega ng bigas na yan, parang ano yan parang subject, parang tinake niya yung parang estudyante, okay? Tinake niya yung subject ng kabilang classroom kasi hindi naman, tapos binigyan siya ng grade. Hindi naman dapat kasama yung sa bibigyan ng grades. Ang dapat niyang i-take lang sa kanilang section ay, di ba, yung basics, math, science, English, Filipino, mga ganon. Tapos nag-take siya ng sabihin natin philosophy sa ibang section at ibang year pa. Or maybe accounting subject. Or criminology subject, whatever, or maybe ano ba mga subject, yung tipong mga ano yan, autopsy may mga crime, nag-autopsy ng mga bangkay. Nag-take siya ng subject ng pag-autopsy, hindi naman niya yung kurso, or hindi naman dapat kasama sa gigradean sa kanya. Okay, nadagdagan na lang din at masipag ba si Speaker Romualdez, mga ate at kuya? Aba, masipag man siya o hindi, tingnan natin kung gaano siya kayaman. Shared pa rin by Kuya Jay Sonza. Ito po. Ang yaman pala talaga ni Speaker and family. Romualdez. Bumili ng maraming istasyon ng radyo. Really? Wow. May-ari ng media? Day, hindi ka magmamay-ari ng media kung hindi ka billionaire sa tingin ko Kasi yung pinagtrabahuan namin ni Attorney Nick na radyo, billionaire ang may-ari. At hindi lang yan ang business ng kanilang family, yung may-ari ng radio station na pinagtrabahuan namin Attorney Nick. Hindi lang media ang business nila, ang dami nilang cash flows, ang dami nilang negosyo. Nagbebenta sila ng mga cars. Parang sila yung sila yung franchisee ba ang tawag diyan or something? Car dealers ng isang uri ng sasakyan, say Mitsubishi. Sila yung car dealer niyan sa Pilipinas, ng ganon, ng exclusive brand na yan. Meron silang mga private cemetery na business. Daming negosyo, mga ate at kuya. Billionaire. Hindi ka magmamay-ari ng media kung hindi ka billionaire. Tingin ko kung multi-millionaire ka lang, hindi ka magmamay-ari ng media. Katsipang media ang mapagmamay-arian mo. Nag-donate ng milyones sa alumni sa Anemica. Ito siguro yung sa Harvard na $2 million. So ang tanong, pera ng taong bayan yung binigay niya yung donation niya. Paki-confirm, Speaker Romualdez, kasi hangang-hanga si Kuya Jason sa yaman niyo Namigay ng milyong ayuda sa namatayan sa Israel. Kumbaga, okay. Trabaho ba ng kongresista ang mamigay ng ayuda, mga ate at kuya? Ang alam ko, DSWD yan Pero talagang very active si Speaker Romualdez. Kaya siguro tumaas yung ratings. Ngayon, binili yung multi-million construction company. Multi-million construction company. Tapos mamaya, sa mga bidding sa mga, di ba, sa gobyerno ng mga infrastructure, baka mamaya yung construction company niya yung kunin. That's conflict of interest. Kapag kami kukunin ng ating gobyerno na magpo-provide ng mga construction materials, bakal, semento, glass, buhangin, bato, lahat na, hollow blocks, whatever, hindi dapat kunin sa politiko yan That's conflict of interest, di ba? Taga-gobyerno ka, tapos ikaw pa yung mananalo sa bidding. Abay, teka muna. Bongga ang kabuhayan, di ba? So sana hindi siya yung nakakakuha ng mga ganyan, yung mga projects ng gobyerno, infra. Ay bumili ng multi-million ang yaman ng Speaker of the House. Di ba dapat nagsasalin yung mga yan? May statement of assets, liabilities, and net worth. Dapat ganun yan Hindi ka dapat biglang yaman habang nakaupo ka sa gobyerno, dahil hindi naman malaki ang sweldo ng mga elected officials and appointed. Paanong biglang yaman ka? Kaya ngayon mga asawa ng mga politiko,
'Di ba? Pag kinakikitaan ng mga Hermes bags, mga mamahaling alahas, shoes, accessories, lahat na mga yan, mga sasakyan, high-end cars, ganun. At saka nakakabili ng property, kini-question bakit biglang yaman kayo, hindi naman malaki ang sweldo niyo sa gobyerno. Anong ginagawa ninyo? Tsaka dapat 'di ba sumusunod 'yan sa Code of Conduct and Ethical Standards. Dapat payak ang pamumuhay ng mga nakaupo. Hindi ka dapat sosyal, hindi ka dapat maluho. Una-una, wala kang dapat ipang-finance sa luho mo dahil empleyado ka lang ng gobyerno, hindi naman kalakihan ang sweldo mo. Paano nakaka-afford ka ng mga ganyan? Paano nakakabili ka ng multi-million construction company at nakaka-donate ng millions in dollars sa Harvard? Wow, so young and so rich pala talaga itong pinsan ni President BBM, si Speaker nga daw. So ayan, pinakita yung mga screenshots. Ano to? Yotchenko Group selling 20% stake in EEI to Martin Romualdez's firm. Siguro ito yung construction firm. Marcos orders buy local for infrastructure materials. Oh! Kahapon lang to Ang order daw ni PBBM, ang utos, di ba may utos si PBBM, ang mga bibilhin daw ng mga construction materials sa mga ipinagagawang tulay, kalsada at kung anik-anik pa, eskwelahan, ospital, dapat local materials. Huwag bibili ng imported na bakal, semento, kung anik-anik pa. Mga kagamitan, ganon. Mga jackhammer, ganon, kung anik-anik pa. Bulldozer, kung ano pa. Backhoe. Parang kilala yung Caterpillar sa ganyang mga yung mga pang-construction na sasakyan. Dapat bumili daw sa local businesses, local firms, local construction firms. Connected, no? Utos ni PBBM, buy local. Tapos si Martin Romualdez biglang bili ng construction firm at is 20% stake. So stakeholder siya ng isang construction firm. Nakakalurke. Money indeed. May radio station, may construction. Kung nangangarap siyang maging pangulo, dapat ma-exhibit niya ang Leyte as pinakamaunlad na probinsya. Totoo, 'di ba? Mayaman pala siya, maano man lang bawasan yung yaman. Tulungan yung kababayan niya sa Kabisayaan. Lalo pat meron siya doong vlogger na kamukha ng komedyante na nagpakalat nung listahan ng pangalan. Taga Leyte daw yun Naalala nyo yung labandera? Taga Leyte yun. Bisaya yun, Bisaya. Taga roon kina Martin Romualdez yun, na probinsya Leyte. Ba't hindi mapayaman ang Leyte? Kanang Liti ba? Pigado gihapon ng Liti. Kung kayo may local politician na ganyan sa lugar nyo, dapat malakas na yung probinsya nyo, di ba? Sa national government, kasi may representative kayo na taga roon, speaker pa. Bakit hindi napapayaman ang Liti? Bakit pigado gihapon ang Liti? So what does it say? Kung 'di ba dapat lumilingon sa pinanggalingan, ganun yun Kung ako balang araw magiging politician halimbawa, or kahit umasenso ako sa buhay. Alam niyo, ngayon pa nga lang pinapangarap ko na gusto ko yung yung arc ng aming bayan, yung arc ko, welcome to Hibok-Hibok Town, ganun 'di ba? Welcome to the town of Buso-Buso thingy. Welcome to town of San Guillermo. Gusto ko yung arc namin, Jabonga. Ganoon. Yung tipong may mga estatwang nakahawak sa arc. Gusto ko pabuloso. Gusto ko puro pine trees. Yung mga yung mga wild dreams ko para sa lugar namin. Gusto ko mga pine trees yung nasa gilid ng daan. Gusto ko nga may kasi dati nung maliit kami mga ate at kuya, yung gilid ng kalsada namin, kasi dahil nga may irrigation project pa noon, nabot yung irrigation project ng
tatay ni PBBM. Tuwan-tuwa kami kapag binubuhay yung parang irigasyon, parang kanal yon sa gilid ng kalsada, pero ang linaw ng tubig kasi nga pinapump yun galing sa dam. Parang pang irigasyon nga, pang supply ng tubig sa ibang sa mga iba pang parts ng barangay. So ang ginagawa namin doon, naliligo kami doon sa kanal. Kasi ano yun, sementado naman. Nagpapaanod kami ng bangkang papel. Ang ganda kasing tingnan. 'Di ba? Maglakad ka sa tabing kalsada or may mga dadaang sasakyan, ang linis ng tubig, kasabay mong umaandar ang tubig paparoon, 'di ba? Ang ganda kasi, ang linis, mga ganong tipo. Gusto ko ang waiting shed sa barangay namin, yung talagang social na waiting shed, yung tipong may mga ano pa, yung ano ba yan, yung may TV, ganoon, yung may commercial kineme, may ano tawag sa ganyan, kasi may ganoon, may pa-billboard thing sa gilid. Gusto ko ganoon, gusto ko ano, modern. Hello sa mga OFWs, no? Syempre ganyan ang itsura sa mga developed countries. Gusto ko yung aming basketball court, mala stadium, ganyan. Yung pinaggaganapan ng bailihan sa probinsya namin. Gusto ko ano, parang ano, yung Kabibi ang bubong, parang mala Sydney Opera House. You know, wild imagination ko. Nasabi ko, ang bayan namin, ang probinsya namin, parang kaunti lang ang na-develop. Like, what? Nung maliit kami, ganito pa rin, hindi pa rin. Lugmok pa rin ang nayon. Purita pa rin ang probinsya namin. Okay, lumawak ang kalsada, that's it. Okay, gumanda yung bahay ng ibang mga taga ron sa amin, pero ang bagal ng progress, 'di ba? Whereas kung makikita mo sa mga city katulad ng Manila, biglang may mga nagtatayo ang mga, 'di ba, mga skyscrapers, may mga condo, ganon, may mga high-rise buildings. Sabi ko, kailan kayo magkakaroon ng isang high-rise building sa lugar namin? Sabi ko, pag yumaman ako, ganito project ko, kahit hindi ako politiko. Mapapahiya ang politiko sa akin. Isponsoran ko yung arko ng bayan namin, di ba? Yung welcome to town of Hibok-Hibok thingy. Tapos may mga angel na nakaganong statwa. You know, gusto ko yung ganon. Mapa-asenso yun. Si Speaker Martin ba nangangarap ng ganyan sa lugar nila? Diba? Anyway, yumayaman siya. Hindi ko alam kung ano ang correlation ng kanyang pagyaman sa pagtaas din naman ng kanyang grade sa survey. Tapos si VP Sara binablagadag, magkatabi pa sila. Oh, Diyos ko po, VP Sara, lumayo-layo ka pakiusap. Napagitnaan ka pa nga, VP Sara. Ano sa tingin nyo, fair ang survey na ito? Talaga bang performing well as legislators si Speaker Martin at saka si Mig Zubiri? Ramdam nyo ba ang tulong nila sa taong bayan? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.